Yeah. Engine on. Camera rolling. So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga. Nandiyan sa screen nyo, ilalagay ko na lang para at least meron tayong reference and available din po sila sa hulugan. So ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na siya. Yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Nandyan sa screen nyo, lalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Okay na mga best, no, ngayong 2026, okay, nakita natin yung kulay yellow. So last time kasi naghahanap ako ng kulay yellow. Di ba kasi yung kulay yellow na nakita natin dati, parang may pagka-green siya, kaya ngayon meron akong nakita dito sa may Malolos branch papuntang Baraswain to. Okay, hindi ko lang din sure kung ano yung eksakto na location nila, pero papuntang Baraswain to. Okay, tapos paglabas naman yung tulay. Okay, saka naman, thank you po. So ayan, ito yung ano nila, okay, Liang Outlet. Okay, Malolos Liang Outlet. Okay. So yun ang mga best, no, available nga po dito sa may Rosie Angat branch. Itong Volt 125, meron sila isang unit dito na kulay blue and black combination. So ayan, sa mga nagtatanong and update para dito, yung presyo niya, ayan, lalagay ko na lang din at nakita nyo naman na siguro yung presyo natin dito. Ayan, sa kanyang headlight, ang ganda ng itsura, no? Ang ganda ng cowling niya rito. Meron tayong mga design dito na parang patulis. Naka LED rin tayo rito. Yung signal light natin dito is flexible naman, LED rin. Okay, ganyan yung pormahan natin dito. Parang mga CRF din yung datingan niya. Ating front fender, ano din siya, mahaba din, at meron din tayong mahabang extension dito. Naka telescopic fork tayo rito. Okay, may Rusi, and then yung ating size ng tires is 2.5 by 17. Naka tube type pa rin naman to. And yung ating mags dito, kakaiba lang din yung design niya. Ayan, sa kanyang disc brake, pa wavy design din tayo rito. Dual path caliper, naka air cooled tayo rito, at naka Euro 3 na rin tayo. So dito naman is meron tayong Volt na decals. Ayan, ito na may tsura ng decals natin dito. May Rusi, may kulay blue sa taas, kulay blue rin dito na may white, and meron tayong mga pormahan na ganito. Ayan, may patulis din tayong design dyan. So may kickstart pa rin naman tayo. Yung ating makina, meron tayong Rusi na naka-emboss. Rear brake pedal, smooth lang din. Footpegs natin, combination ng rubber and metal. Yung ating footpegs din dito, same lang din. Lahat to is nakakulay yellow. Okay, so yung headlight is naka LED, signal light naka LED, mapormang headlight. Okay, yung pinaka front niya maganda yung itsura. So may kamukha to sa Honda So comment nyo naman yan, parang CRF yata siya. Ating fender, maganda yung fender, naka telescopic fork, may rubber boots, naka mugs. Tapos meron tayong disc brake, dual path caliper. Ang size ng gulong 2.5 by 17. Naka air cool tayo rito, Euro 3. Meron tayong engine support dito. May kickstart tayo. Okay, meron tayong magandang makina rin na matipid talaga. Okay, kasi 125cc. So meron din tayong footpegs dito. Meron tayong cover na metal. Mucho, medyo manipis lang or medyo maliit lang yung ating elbow. Tapos meron tayong cover na metal. Ayan, may 125 din dito. So naka dual shock tayo rito, at adjustable naman swing arm, maganda rin. Ito naman yung supplier nya, RSPDL125. Ayan, yan yung ating supplier na to. So naka drum brake, maganda rin yung mugs. Yung size dito sa likod ay 2.75 by 70. Ayan, so meron din tayong grab bar. Napakasimple na ng ating grab bar. Yung ating foam, yung ating upuan, medyo matigas siya. Tapos yung leather natin dito medyo madumi lang, ng konting-konti lang. Kailangan lang tong
mapunasan or tama, mapunasan lang din. So ayan, yung ating taillight is naka LED rin. So sana ganito yung mga LED mga taillight natin dito. Ganito yung LED niya. So signal light niya rito, reflector, lagayan ng plate, fender natin manipis lang. Ayan, tapos ano rin naman siya, flexible. Ayan, sa kanyang handlebar, okay, dual shock adjustable. Naka drum brake din tayo rito sa likod. Ang size dito ay 2.75 by 17. Naka mugs. Okay, so yung taillight na ito isa rin sa maganda. Ayan, nakakita na rin tayo ng taillight na ito is naka LED rin siya. Yung signal light niya dito sa side na to. Ayan, reflector, and then yung fender flexible, and yung ating chain cover flexible din, and maliit lang yung ating sprocket dito. Ayan. Okay, so 30-40. Yan, naka 4 speed na rin ang isang to, and then naka dual head shifter. Tapos yung upuan, malambutin yung upuan nito. So pang off-road, pwede rin to off-road. Yan, sa ilalim ng upuan meron tayo ritong goma, so pwede natin ilagay dito yung ating mga basic tools. Okay, tapos dito yung battery. Ito parang nakaabang siya pang FI, di ba? Marami nagsasabi na parang nakaabang siya pang FI. So sana nga nakaabang siya sa ganong version, di ba? Tapos meron din tayo ritong digital na panel. Meron tayong upright position. Switches natin dito, meron tayong electric starter. Ito parang naka quick throttle. Yung grip natin makapit din naman. Yung ano natin dito, yung grip makapit, yung throttle natin dito is mababaw lang din. Ayan, yung lever smooth lang din. Dito naman sa side, naka semi automatic tayo rito. Park light, headlight and off, high and low, signal light, busina, and then choke natin dito. Ayan. So sa kanyang panel gauge, naka analog type. Meron tayo ritong speedometer, odometer. Ito yung signal light pag neutral. Ito naman yung pag naka high beam. Ito naman yung ating fuel gauge. May gear indicator dito na maliit na digital, and then yung ating ignition. Simple lang. Okay, meron naman din tayo ritong compartment. Ayan, so dito rin yung battery. Medyo maliit lang yung ating compartment dito. Yung gas tank natin dito nasa 4 liters lang din. Ayan, so sa kanyang sprocket, ang size dito ay saan na yung size? Ayan, 36. Okay, so may chain cover na rin tayo rito. Naka dual head shifter, and then may Rusi din na naka-engrave dito, or naka-emboss pala. Ayan, mga ano natin, switches natin dito. Ayan, naka-upright position din. So sana dito mag-upgrade sila, lagay sila rito ng hazard switch, okay, tsaka passing light. Wala rin kasi yun eh. Ito electric starter lang dito. Yung grip makapit, throttle medyo malalim, front brake is smooth naman. Wala rin silang nilabas na declutch na ito. Okay, so dito high and low, park light, hindi, headlight and off lang din pala to, signal light, busina, and then choke. Ayan, okay. So yan yung kabuuan ng ating Ultra 125 Sports na kulay yellow. Okay. So ito yung kabuuan ng ating Volt 125. So sa lahat ng mga nagtatanong at mga naghahanap ng update para dito, yan, available po dito sa may Rusi Angat branch. Okay, so sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghihintay ng update para dito sa Volt 125. Ayos na yan. Pagmahal pa kaya ka-legit, magmoto sa kalsada bida, tumutulong pa kahit di nakikita. At higit sa lahat, alam na ng tropa, cute na pogi pa, panalong panalo ka. From specs hanggang right feel, kumpleto ang detalye. Acceleration test, pati braking may saysay. Handling sa kurbada, binibigay mo lahat. Para sa viewers mo, walang sablay ang ulat. Hindi ka madamot, tips mo ay libre. Sa baguhan at veterano, parehong panalo. Sige sa simpleng vlog mo, daming natutunan. Kaya bawat content, inaabangan ng bayan. Kahit mapagod, di ka hihinto. Para sa pangarap at pamilya mo. Sa bawat makina, may kwento kang dala.
Imark Moto, ibang klase ka talaga. Imark Motor, review na astig sa bawat motor. Tunay ang dating, masipag madiskarte, walang katulad. Mapagmahal pa, respect